Lakas. Lakas. Ay, ay. Wow. Kinakabahan ako. First time ko mag-race track. First time. Yan talaga first time ako. Nakakaba. So kasama natin si Lordan of Cardinals PH. Game na. Yan. So tatanggalin yung center stand natin. Nakabahan ako, first time natin to. Yan. No. Warm up, start mo na para ma-warm up. Yun. Hindi ko ata abot. Ayun. Papractice lang natin yung tamang lean angle, kung ba makuha mo yung limit. Tapos yung body position, tamang handling ng bike kasi medyo iba rin kasi yung weight ng underboard compare sa big bike. So medyo mayroon siya mga differences sa handling. So yun, gamay mo lang, feel mo lang yung ano, tapos pinag-inom lang muna yung pampalambot ng katawan. So pwede kung anong gusto mong unahin, kung kaliwa or kanan, then after nun, saka tayo mag-figure. Okay. Laro-laro mo yan, dapat steady lang, bawal mag-preno, bawal mag-clutch. Ang technique dyan, huwag kang pibiga ng kailangan smooth lang. Steady lang, dire-diretso lang. Ayun. Throttle control lang. Bawal magpatay. Tuloy natin sa kaliwa. Kaliwa ba? Kaliwa. Kabahan ako ah. Ay. Relax mo lang yung kamay, tapos di ba nararamdaman mo naman kung sobrang bigat ng kamay mo o hindi. Kapag sobrang bigat ng pakiramdam mo sa manibela, ibig sabihin yung weight mo nasa manibela. Relax mo lang, lahat ng weights hita. Paksak mo yung motor gamit yung hita mo. Tapos ano tawag dito, bilisan mo pa ng konti, throttle mo ba para kasi kahit bumilog ka ng sobrang laki, kung hindi tugma yung speed at saka yung lean mo, hindi mo mapapasaya, dapat mag-match eh. So kahit maliit lang yung bilog mo, kung sakto yung speed mo, mapapasayad mo, mapapahiga mo yung motor. Okay. Nasyata yung gulong natin. Kaya nahirapan ako kanina. Malaman natin yan. Eh, okay lang pala. Hindi pala sobrang Yung may squeezy noise siya, sounds. There are shock play stock na nirebuild natin, niretune para dito sa sniper mo. So, check natin naman yung difference. built by Pops Shakata. Papalitan mo na lang. 130 daw. Ganda ng ribbon, no? Although stuck siya,
Nagawa natin ng paraan na magkaroon siya ng rebound. Narakunin muna natin yung ano. Painitin mo na yung gulong. Gewang-gewang daw para mapainit gulong. Sarap ah. Woo! Cheers yan. Ay. Ay ko! Ay! Wow! Tik na ako dun ah, binangga ako sa likod. Ayun. Gagi, buti na cover ako. Binangga ako sa likod. Loke. Woo! Ito na, recover ko. Ganda na suspension. Ay! Tuloy mo sa qualifying, number 1 ka. Kaya wala yun. Grabe oh, first race experience natin to. Dami. Ayan sila Lordan and Beson. 4 laps lang pala.
Thank you. Thank you. Ay. So yun guys, nandito tayo ngayon sa Pop Shock Attack Part 2. Track day natin. Dito sa Tarlac Circuit. So andito yung sniper ni Sir Kenji. So pinalitan namin ng rear shock to, ng stock na naka-rebuild na. And yung stock niya nasa amin na. So makikita nyo yung compression and rebound ng suspension ng rear shock na stock. So hindi na siya katulad kanina, masyadong pagpag talaga. So goods to para sa mga newbie and sa mga beginners na gusto mag-try sa racetrack. So ito yung pinaka maganda para sa kanilang tune. At the same time, yung stability ng suspension nandun and then yung tractions ng tires. So yun ang pinaka-importante dito sa racetrack. So na-experience naman ni Sir Kenji kung paano mag-perform ang ating rebuilding tuning na rear shock na stock. Malaking bagay para malaking bagay ang suspension para sa loob sa racetrack. Pwede siyang i-rebuild. May tawag doon suspension maintenance once a year. Once a year or ilang kilometers yun? Every 10,000 kilometers. Yun talagang maximum niya. So pwede na siya i-rebuild ulit. Same process ng pag-rebuild ng suspension. Binabaklas yung buong system and nire-refresh and nire-reflush yung fork oil. Papalitan natin ng bago. Special oil, which is yung Pop Shock Attack, High Viscosity Index Premium Blend ng sariling Pilipino ang may gawa. Pares lang po sa front and rear shock po. Kasi good for high temperature sila. So, yan, makapal siya. And, syempre, mura para sa mga gagamit. Yun lang naman, kailangan talaga is matune lang ng maayos yung suspension. 6 months warranty. Okay? And once na magkaroon siya ng defect or galing sa amin, nag-leak siya. So, within 6 months po ang ating warranty dyan. Start kami ng 1.5 kasi may monthly free maintenance siya. Monthly reflushing ng oil. Monthly siya pinapalitan ng langis para bago lagi. Libre na po yun sa loob ng 6 months. Sa one-time payment, 6 months ng service. May Batasan, Lipa Batangas, and Fairview, Antipolo, Angono. So yan, may mga service center tayo ng powered by Pop Shock Attack. Salamat Sir Kenji, salamat sa pagpunta sa track day. Salamat po, salamat. So yun na nga mga katingin, natapos yung ating track session, first experience ng track day with our Sniper 155. And masasabi ko, medyo nagka-problema tayo dahil 2 araw yung track day, Saturday and Sunday. Yung Saturday pala, yun pala yung practice session. And second day is the grid race. So akala ko yung 2 days na yun practice, yung pala yung Pop Shock Attack na track day pala, is grid race pala yung second day, yung Sunday. Kaya nangyari, pagpunta natin ng second day, yung Sunday, sumabak agad tayo sa grid race kahit isang practice session pala nagawa natin. Medyo nanibago tayo. So ang nangyari, nahirapan din tayo sa acceleration. Kung mapapansin nyo, yung grid race na from start, naiwan tayo sa take-off dahil hindi umabot yung ating sprocket na in-order sprocket and chain. Kasi yung stock sprocket ni Sniper, hindi siya pwede sa racetrack dahil nakaset siya for long ride and for fuel economy. Dahil yung sprocket na kailangan natin for racetrack, malakas sa gas yun, pero malakas yung torque tsaka yung acceleration niya. Hindi umabot, unfortunately, kaya medyo nabitin tayo sa track day na yun. Pero sa this weekend, magkakaroon ulit ng track day sa Tarlac Circuit. And hopefully, makakabit na natin yung in-order natin na sprocket set para kay Sniper para mas ma-enjoy natin siya sa racetrack. Pero so far, yung mga install natin sa kanya, lahat nagamit natin. Unang-una yung A-Racer Mini X na racing ECU. Napakaganda ng binigay niyang performance. Tumaas yung limiter at gumanda yung RPM tsaka yung throttle response ng Sniper natin thanks to JCP Racing. Pero syempre, pinaka-overall na nagbigay dito ng buhay is yung Cardinals Racing. So shoutout kay Cardinals Racing. Lahat po ng parts na nilagay dito ay nagamit natin. So overall, ang inabot ng setup natin is more than 40,000 pesos. Unang-una yung shifter. Ito, napakaganda ng shifter, tumaas yung foot peg natin. Kaya nakaka-lean tayo na maganda and body positioning na maganda. Tapos yung GP type na exhaust, ito nga nagkaroon ng konting dent kasi binangga tayo ng isang rider dun sa Tarlac Circuit, bumakat pa yung gulong niya. Ay! Wow! Pero goods pa rin and napakaganda ng tunog, solid na solid. Siyempre yung mga disc brake natin, lahat yan Cardinals Racing, floating disc, napakakapit, ganda ng performance sa preno. Yung air duct
para maging malamig yung calipers natin. Ito yung front fork protector. Disc brake din sa likod na floating. Full floating, oh, maalog. Tapos yung mags ni Cardinals, mas magaan sa stock. And syempre ito, yung Pirelli, pero Wesson Ords of Cardinals. Siya nagbigay ng Pirelli sa atin na slick tires. And lastly, itong seat. Yung kaibahan nito guys, medyo nanibago ako kasi yung ginagamit natin big bike or let's say backbone, meron tangke. Nakakahawak yung tuhod natin. Sa underbone, nanibago ako nung unang sakay ko. Nahirapan ako kasi wala kang makapitan. Ito pala yung dapat mong kakapitan. Medyo nanibago tayo doon. Pero malaking tulong to. Racing seat by Cardinals dahil merong humps dito. Dito mo susuporta yung tuhod mo tsaka yung hita mo. So nung bandang huli, doon ko siya nagamay. Unfortunately, grid race na. Bago ko pa siya magamay ng tuluyan. Kaya medyo nahirapan tayo mag-adjust. So hopefully, this coming weekend makabawi tayo sa practice muna ng one whole day at least para magamay natin siya. Mas masarap gamitin tong sniper kasi mas magaan. So mas relax. Mas hindi ako napagod dito. Mas nimble din siya. Mas maiksi yung wheelbase. So napakasarap gamitin. And the best of all, matipid sa gas kasi nga 150cc lang siya, 155cc. Matipid sa gas at matipid sa gulong. Tsaka pag binalibag mo siya, hindi ka masyado masasaktan. Unlike, for example, big bike. Napakamahal ng pyesa. So yun. Overall, napakaganda. Pati nga pala tong quick throttle. Ang ganda ng performance. Tong grip ng Cardinals, napakakapit, napakalambot. Tsaka to, na-serve yung purpose niya na pag nagkabanggaan kayo, hindi ka mapapapreno. Tong lever guard. Ayun, so kita-kits na ulit. Nag-enjoy tayo dito and shoutout nga pala kay Pop Shock Attack kasi siya yung nag-rebuild nung stock shock natin. So napakaganda ng play, imbis na maging bouncy at sobrang lambot. Nagkaroon siya ng magandang play na para ka naka-aftermarket na racing shock. Front natin nirepack pinalta ng Pop Shock Attack na oil na mas malapot kaya overall mas naging stable yung handling ng sniper natin. So very good budget meal yung Pop Shock Attack na rebuild shock front and rear. Kaysa bibili ka pa ng aftermarket, pwede na muna siyang. For the meantime, pag nagsisimula ka pa lang sa racing, pwede na muna siya. So later on, pagka nakaipon ka na at marami ka ng budget, pwede ka na mag-racing aftermarket shock na adjustable. So yun, overall napakaganda and abangan nyo yung ating next build dito. Iniipon pa natin yung mga build dito na mga brake master pump, caliper, front and rear. Siguro pati yung engine upgrade. So soon, antayin nyo. Okay guys, thank you.